Kasi sabi ni sir, channel 1 daw yung may problema. So kayong bunutin natin to para magkaalaman Yan, tinanggal ko yung socket para sa mga voltahe. Malaman natin kung bababa yung bulb or hindi. Ayun. Ayan. Yan, bumaba na nga siya For today's video, maulan pala na hapon. Maulan na sa labas kaya medyo maingay yung bubong natin. For today's video, tayo ulit. Dayo na naman yung gagawin natin na unit. Ito taga Mikawayan, Bulacan. Yan, taga Bulacan pa yung may-ari nito. Shout out and then maraming salamat sa owner nito na pinagkakatiwalaan tayo na gawin yung unit nila kahit malayo dinala pa rito sa atin. Ito si Sir Michael, iMix na CE18 na power amplifier. Yan. Ang issue nito kaya dinala to dito sa atin, umiinit yung isang channel daw or ito channel 1. Yan, na common na yan sa mga iMix, Trident, and hindi lang iMix, Trident, and then pati sa ibang mga power amplifier. Basta mga CE series, automatic, ganun yung mga issue niya. Yung mga umiinit, channel 1 or either channel 2. Channel 1 daw yung naramdaman niya na umiinit. Sa mga previous vlog natin, kita nyo naman, di ba? Puro iMix yung ginagawa natin or Trident. Yan. So, ayun, papakita ko sa inyo. Ito yung bulb natin na ito sa mga bata ko to dito Ito yung akin doon. Ngayon, pakita ko sa inyo Plug in natin. Ayan Ilaw, hindi man lang bumababa Dapat bababa na yan. Normal naman siya, pero yung ilaw hindi pa mababa Bago natin simulan yan, bago resukatan yan, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. Ito channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakita ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ayun, bali tumila na yung ulan. Bilisan natin, baka mulan na naman ulit. Ayun, ito naka-plug in siya. Try mo na, bago tayo magsukat, try natin. Kasi sabi ni sir, channel 1 daw yung may problema. So kayong bunutin natin to para magkaalaman Yan, tinanggal ko yung socket para sa mga voltahe. Malaman natin kung bababa yung bulb or hindi. Ayun. Ayan. Yan, bumaba na nga siya Pero dapat bababa pa yan. Hindi pa yan ganyan dapat kaliwanag. Bumaba siya ng konti, nabawasan konti lang. Ibig sabihin, may problema pa rin. Ayun, ibalik natin. Ibabalik natin itong channel 1, tapos channel 2 yung bubunutin natin. Tingnan natin kung alin talaga yung may problema, channel 1 or channel 2. So ngayon, bali binunot ko na yung channel 2. Ito, channel 2, binalik ko yung channel 1. Ulit, tingnan natin kung ano mangyari. Wala, parehas na pupugak-pugak. Mas maliwanag ito. Mas maliwanag. Ibig sabihin, parehas na may problema ito. Para sa mataas yung bias niya. Ngayon, batayan natin. Hindi na ako magsusukat. Nablangko ako. Hindi na ako magsusukat dito. Ang gagawin ko na lang dito, try na natin mag-fix bias agad. Diretso na tayo. Ito muna unahin natin, yung channel 1. Balibaklasin ko muna ito. Tapos, try natin mag-fix bias agad. Baklas ko na yung board ng channel 1. Ito. SMD. Halos pure SMD talaga siya. Ayan. Upon checking, wala naman tayong nakita pa na sunog na parts or bloated na capacitor. Ayan. Ito, value ng trimmer is 302. Halos lahat naman ng mga CE series 18 pataas is 302 yung gamit. Ayan, 302 siya. So ngayon babaklasin ko lang muna itong 302 na to. Tapos fix bias tayo. Try natin 2.7. 2.7. Dapat ilista ko na yung mga ginagamit ko na pang fix bias Babaklasin ko lang muna ito. Natanggal ko na yung trimmer. Sana ba yun? Ito yung trimmer Value nito is 302 or 3K.
Yan, pasensya na kayo. Wag na kayo tumingin sa may daliri. Huwag niyo na pansinin yung daliri natin. Pansinin niyo lang is trimmer 302. Tapos, yung sinubok ko is 2.7. Tingnan natin kung ano yung lalabas sa tawas kapag pinix natin. Sa ngayon, stay tuned ulit kayo. Bali, babalik ko muna itong board. And then, magsukat tayo or tingnan natin kung bababa ba yung ilaw. Binalik ko na yung board. Tapos, binalik ko na yung socket ng voltahe. Tapos, ito nakangat yung channel 2 natin. Tingnan natin kung ano yung magiging improvement niya. May improvement ba or wala? Ayun, naka-plug in pa rin. Ito temporary switch lang to ng mga bata ko to dito eh. Hindi pa natin na-fix na maayos. Okay. Yan, tingnan natin kung bababa yung ilaw Hindi bumaba. Ganun pa rin, lumiwanag lalo. Try ko nga magsukat. Tsaka tayo, ang tester natin naka-range ng 2.5. Parang walang improvement ganun pa rin. Maliwanag pa rin siya eh. Mataas, nasa 2.6.7 siya Baka hindi pwede yung 2.7. Baba natin. Hindi umubra. Maganda nito, ilista na natin yung mga the unit, ano yung trimmer na ginagamit natin or yung fix na ginagamit natin. Ay palitan natin, hindi umubra yung 2.7. Try nga natin lagyan ng 2.2. Tinanggal ko yung 2.7, pinalit natin is yung 2.2 na. Yan, 2.2. Balik natin ulit to. Balik ko na yung board ulit. Yung nalagay natin is 2.2, ayan Ngayon, magsukat ulit tayo. Sana bumaba na siya. Yan, medyo bumaba yung ilaw. Bumaba siya kumpara mo sa una. Pero dapat mas mababa pa, mas maigi. Ayan nagiging parang baga na lang siya Ngayon, magsukat tayo. Tingnan natin kung ano mangyari. Tingnan natin kung ano yung bias na lalabas dito. Ito. Medyo mataas pa. Nasa 0.5 pa ito Ang layo ng trimmer. 3K. 2.2 na nilagay ko. Mataas pa. Pero bumaba yung ilaw. Tingnan nyo. May improvement siya. Nasa 0.5 kulang-kulang 0.5. Baba pa natin. Mga nasa 3.3 lang. Kulang pa. Sobra pa. Kailangan pa natin bawasan yung value niyan. 2.2. Sagad natin ng 2K. Sagad natin ng 2K. Ibig sabihin, nagbabago siya. Habang binabago natin yung value ng bias is nag-iiba yung ilaw. Ibig sabihin, posibilidad na trimmer lang talaga yung problema. Ayun, stay tuned na kayo. Magpapalit tayo ng fixed bias. Tinanggal ko na yung 2.2. Wala tayong 2K na eksaktong value. Kaya nag-series tayo. Dalawang 1K. Equivalent ng 2K yan. Ngayon, balik natin ulit. Ito hindi ko na tinanggal Maliit na voltahe lang tinanggal ko ng wire. Pinalik ko na yung board natin ulit. Pasensya na kayo bali paputol-putol lang. Kasi ganun talaga Pag nagka-calibrate ka ng biasing, lalo sa fix, is trying and error lang gagawin mo dyan. Ayan, nakabalik na. Ito okay. Okay. Natin kung ano lalabas sa tawas. Ito yung bulb Kanina, medyo may maliwanag pa sa konti. Bumaba na siya lalo. Ayan baga na lang. Yung nagbabaga niyan, sa lakas na lang ng pan yan. Ang lakas ng pan 0.48 ampere. Tinanggal mo yan, mawawala yung ilaw na yan. Naka normal mode na. Sukat ulit tayo siyempre. Sensya na kayo magalaw yung camera natin. Kanina nasa 0.5 Natin kung anong mangyari. Nasa 0.3 na lang siya yan ang gusto kong bias. Nasa normal yan. Mas maganda siya, hindi siya ganun kainit. Hindi rin siya ganun kangungo yung dating na tunog niya. Nasa 0.3 Okay na to. Hindi normal na siya So ngayon, ang gagawin natin, ibabalik natin ito. Ay kahit hindi na siguro. Ganun din naman sasayang lang tayo ng oras. Ang gagawin na lang natin dito, diretso baklas na to. Tapos diretso fix na tayo. Ganun din naman pa nahaba lang yung oras yun pa rin naman yung patutunguhan natin
magpipix bias pa rin naman tayo eh. Ngayon, hindi ko natatanggalin yung resistor niyan. Yan na ilalagay ko diyan. Bali, babaklasin ko lang muna ito. Tapos proceed na tayo. Na-fix bias ko na rin yung isa. Yan oh. Same lang din value na same value lang sa may isa. Yan oh. Tapos ito yung pinix natin. Yan. So ngayon, balik na muna natin ito sa may casing, tapos sukatan natin parehas sila kung pantay yung bias nila or meron pang problema. Sana wala na para makapag-audio test na tayo. Naibalik ko na yung isang board or channel 2. Yan, tornilyo na lang kulang dito. Ngayon, tingnan natin kung ano mangyari. Okay, kung maliwanag pa rin ba o katulad kanina or bababa talaga siya. Dalawa na yan, sabay na yan ha. Plug in na yung mga voltahe natin. Yan oh, nasa normal na siya oh. Yung iba naman, nakadesenyo talaga na as in, halos wala kang makitang ilaw ng bulb. Ito naman, meron kang makikita niya. Alam mo bakit? Itong pan, no? Malakas yung amperahe ng pan niya. 4.48, dalawa. Pag tinanggal mo yung pan, mawawala yung ilaw niyan. Sukat tayo Dito muna tayo. Channel 2. Ayan, no? Sa 0.3, oh. Maganda yung ganyang bias, hindi siya ganun kainit. Pag tinaas mo pa yan mainit. Ayan. Tapos dito pantay na pantay lang nasa 0.3 Okay. Ngayon, lalagay na tayo ng speaker para malaman natin kung mayroon pang ibang problema. May audio na ba siya or wala pa. Sana aux na para makapag-proceed tayo sa ibang mga gawain. Ay, maglalagay lang ako ng speaker and then audio source. Nagkabit na ako ng speaker. Ito. Yan, nakakabit na yung audio source natin, tapos speaker natin. Bali, 4 na speaker. Itong dalawa sa gitna, tapos dalawa sa may baba. Pasensya na kayo sa may background natin. Ito yung mga karton niya eh. Yan, nakakabit na yan. Audio source natin itong isang laptop natin. Ngayon, lagyan tayo. Mag-bulb muna tayo hanggat hindi pa tayo sure na 100% okay na siya. Ayan, laptop natin umandar na. Ano to, may problema yung control, oh. Sumasagarak, oh. May problema, yung channel 2. Ganun din, oh. Good yung audio, problema yung control. Ito, ganun din. Ano? Yan. Delikado yun. Nakakasira minsan ng output yan. Yung ganyang, yung kumakaluskos yung volume. Minsan nasisibak yung output yan. Lalo pag mga mainang klase ng mga output. So ngayon, baklasin ko muna ito. Baklasin ko muna itong control. Palitan muna natin para safe or isang gawaan na lang. Palit na ako ng control. Ito. Yan. Ito yung dati or yung nakakabit yan na una. Ito. Ayun, may bakat na siya ng hinang. Same lang din, same value lang din naman to. 10K. Yan. Ito. Tapos pinalit natin ay ito. 10K rin naman yan. Hindi na makita. Ano sa loob yung sulat. Yan. Brand new yan. Wala siyang bayad mancha pa. So ngayon, babalik ko lang muna ito. And then testing tayo ulit. Bali, ito na. Nagpalit na tayo ng control bago na to. Tapos yung front panel niya, balik ko na. Bilisan natin para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Ngayon, hindi naman natin natanggal yung mga input and then speaker dyan. Kulang na lang talaga is tornilyo. Mamaya na lang yan kapag okay na. Oh, liwat. Baliktad yung kuha niya. Ang protect niya, then clip niya, tagal umalis oh. Ngayon ko lang napansin, iba yung disenyo nito. Okay. Try natin to. Ayan. Wala na siyang kaluskos oh. Kanina maingay ito eh. Ngayon wala na oh. Ayan. Ngayon, ito 20 natin. Baka sabihin nyo eh, naka-bulb pa tayo. Ito 20 natin ah.
Yan. Iba talaga yung kuha ng clip niya, oh. Taas. Akala mo protect siya. Iba yung disenyo niya. Nauna yung protect kaysa sa clip. Ayan, okay na. Hindi na init to. Wala na. Issue nito is umiinit eh. Wala na yan. Una niyan, pagka kwan pre, init agad yan. Ngayon wala na. Yung baka makapiright tayo. Ayun, bali okay na. Fix bias na natin. Wala naman tayong dadagdagan na output dito kasi kompleto yung output niya. Gusto nyo makaskasin natin to? Ayun, tapos nagpalit na rin tayo ng control kasi nga sira yung control. Yan, ito yung mga trimmer niya. Nakapix na. Ayan oh, hindi ko na tinanggal oh. Ayan, dyan na yan. Walang daya-daya. O yan. Ayun, bali sir from Mi Kawayan, Bulacan. Bali okay na yung iMix na si A18 mo. Bali maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Nox na, goods na yung unit mo. Yun, promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin, always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.